Walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Baha na ayaw humupa, sinamakan pa ng gabundok na basura na pinagpipiestahan ng mga uod at daga. Baka mamaya may mga magkasakit na sa amin. Takaw aksidenteng kalsada na ilang beses na raw ilayos at pinaglaanan ng milyong-milyong pondo. At road projects na dahilan daw ng hindi mawala-walang baha. We're doing our best na makipag-usap dun sa mga apektadong residente na tatamaan ng project natin para mapapayag sila. Bakit po tayo nagsimula if meron na pala siyang right-of-way issues? Actually, ma'am, ayan, ang dumadating na lang sa amin is yung funding and yung alignment. We're just here to implement. Lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Ang mga pangakong binitawan ng ilang opisyal noon na kalaunay natuklasang sangkot umano sa malawak na flood control scandal, tuluyan na nga kayang napako. Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. Kabundok na basura, hindi humuhupang baha at bumabalentong na sasakyan sa Semplang Road. Yan ang patong-patong at na-resibuhang mga pasanin makalipas ang halos isang taon. Minumulto pa rin nga ba sila ng sandabukal na flood control projects na nang-ghost sa kanila? August 14, 2025, nakatanggap ang resibo ng reklamo tungkol sa San Nicolas, Santo Rosario Road, Hagonoy, Bulacan. Ang kalsada, saksi raw sa maraming beses na pagsemplang, pagdaob, at pagdausdos ng mga motoristang dumaraan dito. Yan lang po madalas nagbabaligtara yung mga tricycle kahit po mababa. Mga nagkakabitinan po pag-akyat. Nakakuha ang resibo ng mga dokumento mula sa DPWH Bulacan Engineering District patungkol dito sa mga inirereklamo ng mga residente na kalsada. Nakasaad dito na noong 2024, sinimulan ng rehabilitation of Barangay San Nicolas Santo Rosario Road access leading to Hagonoy Fish Ports sa Hagonoy, Bulacan. Nagkakahalaga ang proyekto ng mahigit 28 million pesos. Ang sabi pa rito, dapat ay by March 5, 2025, nasa 100% o 100% nang completed ang rehabilitation ng kalsada. Ang araw-araw na pagkahon at paglusong ng mga motorista sa bahaging ito ng San Nicolas, Santo Rosario Road. Nadagdagan pa tuwing hapon, high tide na kasi sa mga oras na ito. Pero halos 2 kilometro lamang ang layo mula po rito. Nakita ng resibo sa DPWH website na may inilaan palang mahigit 77.1 million pesos ang DPWH para sa isang flood mitigation structure sa parehong barangay noong taong 2023. Ang bayan ng Hagonoy ang isa sa mga itinuturing na pinaka-flood-prone area sa probinsya ng Bulacan. Kaya ang pamahalaan, nagpatayo dito ng 43 flood control projects na may kabuang halaga na mahigit 3 billion pesos. Ang ilan sa mga proyektong ito, inimbestigahan ng resibo. Taong February 2023, sinimulan ng proyektong Construction of Flood Mitigation Structures along Barangay San Nicolas, Hagonoy, Bulacan. Nakasaad sa dokumento na 100% completed na ng contractor na Wow Wow Builders Incorporated ang proyekto noong December 9, 2023. Ang halaga ng proyekto, mahigit 77.1 million pesos. Pero nang puntahan namin ito gamit ang coordinates, walang nakatirik na proyekto. Ka Ernesto, ang hangarin po ng aming pagtungo rito ay para makita sana yung proyekto, yung flood control project. Abay, hindi ho namin makita eh. Itatanong nga ho namin sa inyo mga residente rito, meron ho ba? Parang wala po ata ako nakitang ginagawa ditong project na ganyan. Baka ho lumagpas kami. Hindi naman. Hindi naman po. Sakto lang po yung pinuntahan ninyo. Ikukulitin ko kayo paulit-ulit na tanong, baka ho, hindi ba yan, yung proyekto na yan, talagang wala ho? Po yan. Wala ho talaga yan. Sa isinagawang pagsasaliksik pa ng resibo,
Dito sa DPWH website, kapansin-pansin na may 3 pang proyekto sa kalapit na mga barangay. Dito pa rin sa bayan ng Hagonoy. Ang halaga ng bawat isa, 77.199 million pesos. Din, carbon copy o copy-paste. Ang tanong, nasaan ang mga ito? Yan ang susunod na inalam ng Resibo. Ang mga sumunod na proyektong sinubukan naming hanapin gamit pa rin ang coordinates na nakasaad sa DPWH website. Ang Riverbank Protection Structure sa Barangay Abulalas, Riverbank Protection Structure sa Barangay Carillo, Riverbank Protection Structure sa Barangay Iba, at ang Riverbank Protection Structure sa Barangay Iba Ibayo. Ang lahat ng ito idineklarang 100% completed, pero bakit parang it's complicated yata? Nagpalipad din ng drone ang Resibo sa pag-asang makikita namin ang proyekto, pero wala po kaming nakita. Hindi tayo eninyero o eksperto, pero hindi po ba dapat ay makikita mo na rito sa baybay, nasa lupa ka man o himpapawid, ang ganitong kalaking halaga na proyekto? Isa-isa ring pinuntahan ng Resibo noon ang mga contractor na Wow Wow Builders Incorporated at Darcy and Anna Builders and Trading para kuwanan sila ng panig, pero ni isa walang humarap sa amin. Sa official statement naman ay pinadala ng Bulacan 1st District Engineering Office ng DPWH sa Resibo noon. Hindi na raw sila maaaring magkomento sa mga proyektong pinuntahan ng Resibo. May mga ongoing daw kasing investigasyon sa kanilang ahensya. Makalipas ang halos 1 taon, may magandang balita. Maayos nang nadaraanan ng Semplang Road sa Barangay San Nicolas matapos daw itong ipagawa ng DPWH 1st District bago matapos ang 2025. 3 buwan matapos unang maipalabas sa Resibo ang kanilang problema. Simula po na-ere yung aming barangay. Yun po, malaki po yung pinagbago. Yung lugar ko kasi, yung mismong ere kung saan ginawa yung Semplang Road, yun ho naman ay natapos. Ang mga namamasadang tricycle driver, mas ligtas na raw ang biyahe sa nakagista nilang ruta. Safe kami, hindi ganyan dati na nagsesemplangan. Ngayon okay. Mabuti na ngayon, eka nga, pati yung mga bata hindi man nahihirapan naman lalo kung uwian at pasukan. Pero hinaing ni Kapitan, kalahati lamang daw ng buong kalsada ang inayos. Meron na pangamba. Kasi nga yung ginawa nila, gawa yung kalahati, yung kabila ay iniwan. At ang sabi ay municipal na daw ang magtutuloy nung naiwan nilang karsadang gawain. Sinubukan namin ang muling kunan ng pakayagang munisipyo ng Hagonoy na tumutulong na ring mapaayos ang kalsada, pero hanggang ngayon, wala pa rin silang tugon sa amin. Sa Barangay San Roque, Hagonoy, Bulacan naman, tambak na mga basura at walang humpay na baha ang deadly combo na araw-araw na tinitiis ng mga residente tulad ni Andy. Talaga sir, hindi na kami makapamuhay ng normal dito. Yung dating tumatapon namin tubig, papuntang ilog, wala na. Dahil araw-araw nakalubog sa baha, namamanas at kulo-kulubot na ang mga paa ni Andy. Kaya gustuin man niyang magsuot ng bota, hindi na raw niya ito magawa. Kasi pagka sinuot yun, magka-irritation naman ng mangyayari sa akin dahil marumi yung tubig. At ang nagpabigat pa sa kanilang alalakanin, ang sangkatutak na basura sa katabing lote. Ang kanilang newfound neighbors, mga uod, langaw at mga daga na happy-happy sa dami ng basura. Itong aming basura, baka mamaya may mga magkasakit na sa amin. Kaya pag may sugat na yung sariwa, habi ko huwag kayong lulusong. Mamaya, maleptos kayo rin. Ang problema, wala raw kasing truck ng basura na nakakapasok sa kanilang lugar dahil sa matinding baha. Lagi po namin tinatawag sa kanila na kung po pwede hakutin. Ang lagi nilang katuwiran, laging mataas ang tubig, baha. Hindi raw yung truck daw nila, hindi po pwede, masisira. Kaya naman ang panawagan din ni na Kapitan. Paano lang ba kami? Iwanan na lang ba ninyo kaming ganito? Magtitiis na lang ba kami na yung basura namin, bahala na kami? Alam naman nila yung responsibilidad nila. Sa katunayan, mayroon namang ipinagawang dike sa lugar noong 2023. Bahagi raw ito ng isang flood control project na nagkakalaga ng mahigit 190 million pesos. Minsang nagpaunlak ng parehaman dating Assistant District Engineer ng Bulacan, DPWH, 1st District Engineering Office na si JP Mendoza. Sounds and looks familiar ba? Itong project na ito na aming tinundak,
Ang proyektong pong ito ay kung makikita nyo, ang bayan ng Hagonoy ay isa sa mga lumulubog na lugar. Kaya aming minarapat na lagyan ito ng mga dike o flood control project na sinasabi. Sa pag-inspeksyon ng engineers ng DPWH noon kasama ang resibo, nakita ang rason kung bakit hirap bumaba ang tubig. Ang ilan daw kasing drainage sa lugar, parado. Ang isa pa sa nating kailangang isaayos, magkaroon ng drainage system dito sa area na to. Kasi kung inyong makikita po sir, para siyang isla, sana makipag-coordinate din sila sa local government. 3 araw matapos bisitahin ng resibo, unti-unti nang sinimulan ng paghahakot ng basura sa lote. Nagpapasalamat din po ako sa team ng resibo. Nagawa niyo po ng agarang tulong. Makalipas ang mahigit 1 taon, muli naming binalikan ang Barangay San Roque. Maluwag na raw na nakakahinga ang mga residente at kaunti na lamang ang natitirang basura sa kanilang lugar. Malaki pagbabago namin kasi nga po tuwing kada linggo 3 beses po hinahakutan ng basura. Medyo presko ni hangin na mapasok sa kabahayan. Pero ang baka hindi pa rin daw humuhupa. Sana matugunan na rin namin paralan. Talaga pong isa pa nga sa hirap sa mga bata, apakalaki ng tubig pag high tide po. Minsan kinakancel pa yung pagpasok. Ang mga residente umaasa na balang araw masosolusyonan na rin ang tubig na hindi na mawala-wala sa kanilang lugar. Dapat talaga gawin na yan para wala nang bahang dadaan ng tambayan. Number 1 po, yung magkaroon pa kami ng dike paikot. Nasa ganoon po, hindi po kami talaga totally nalulubog ng high tide. Sa Bukawi, Bulacan, dahan-dahang sinusuong ng lalaking ito ang gatuhod na baka noong nakaraang taon. Karga niya ang 65 taong gulang na ina. Kailangan siyang dalhin sa bayan para mapacheck up sa doktor. Pero dahil hindi makapasok ang sasakyan sa binabahan nilang kalsada, walang ibang paraan kundi bitbitin ng lalaki ang senior citizen papalabas ng kalsada. Ang tatay naman na ito, naabutan ng resibo na isinasakay sa lumang styrofoam ang mga anak. Paano yung mga bata? Ganito na lang kami. Ang inirereklamo ng mga residente sa resibo, ang road with drainage project na ito na nagkakahalaga ng mahigit 23 million pesos para protektahan ang lugar sa matinding pagbaha. Sinimulan daw ito ng DPWH Marso noong nakaraang taon. Sa loob ng mahigit 3 buwan, ito na ang itsura ng kalsada. Nakalitaw ang mga bakal at hindi sementado ang kalahati ng daan. Higit sa lahat, dahil hindi na pantay ang kalsada, naipon na ang tubig sa mga gilid na eskinita. Pero hindi lang isang kalsada ang kanilang inireklamo. Maging ang bypass road na nagkakahalaga ng mahigit 60 million pesos. From diversion road to rough road, real quick yarn. Ito kami ng solusyon. Maraming paperweight. Sa gitna ng pagbabayanihan ng mga residente sa paggawa ng alternatibong daanan, nahulog sa bahang isa sa mga residente. Tignan nyo, ginawa nyo sa amin. Kung sino man ang kontraktor dito. Sino ba ang kontraktor dito? Hindi kami in-inform. Dapat pag nag-meetingan, lahat ng residents dito, pinag-meetingan. Nakita nyo, amigo, bumalik tayo. Benta nyo sa bahay nyo. Dito kayo tumira. Ang gusto lang namin, yung mayroong kaming linaw kung hanggang kailan kami magtitiis. Minsan lang nakapanayam ng resibo ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office tungkol sa inirereklamong mga kalsada. Ang humarap sa amin noon ang ngayoy kontrobersyal ng si Engineer Bryce Hernandez. Ang naging issue natin dito is right of way, kaya as of now, suspended tayo. Bakit po tayo nagsimula if meron na pala siyang right of way issues? Actually, ma'am, ayan, ang dumadating na lang sa amin is yung funding and yung alignment. We're just here to implement. We're just here to survey, to verify kung saan yung paggagawa ng project. Then doon pa lang natin malalaman na yung mga private property na tatamaan. So before that, we have no idea na tatamaan tong mga private properties na to. Pag-amin pa ng DPWH na disburse o nailabas na ang mahigit kalahati ng milyong-milyong pondo. Actually, Bukawi Balagtas Diversion Road,
funding niya is 2020. Ang disburse natin sa nasa 50% na. Sa Lulumboy, yung road with drainage, so na-disburse naman natin dito is 60% na. We're doing our best na makipag-usap dun sa mga apektadong residente na tatamaan ng project natin. Pangako pa ng project head sa resibo noon. Within this year din po matatapos namin. Nagkaroon lang po ng issue sa survey dito. Pag po nag-ayos na kami sa survey, matatapos na rin po namin. Mas possible po ma'am, pinipilit po natin before expiration, matapos po natin agad to para po magkaroon na po ng access yung mga taong bayan. Makalipas ang 1 taon, umayos na ang daan sa lugar dahil sa sariling bulsa at pagod ng barangay at ng mga residente dito. Sila po ang ibang gumastos po ng panambak. And then yung ginawa naman po nung iba, humingi po sa akin ng mga materyales. Nag-start na po kami ng mga bandang February para po mapatambakan at masemento po yung mga lugar ng mga looban na may tubig. Yung isang bypass road naman, okay naman po siya. Kaya lang po, ang nakakalungkot, meron pong putol na daan, yung nga po yung sa bypass na hindi po natuloy dahil daw po sa flood control issue. Isa ang residenteng si Selina na naglabas na raw ng sariling pera para mapaayos ang kanilang kalsada. Ang kabuang halaga 80,000 piso. Katulad ng side ko, ako gumastos. Kumbaga, kanya-kanya na para mabuo. Hindi na kami umasa na may mag-ano pa dito. Kasi bigo kami Maging ang ginang na naabutan ng resibo noon na nahulog sa baha. Naglabas na rin ng 60,000 piso para makatulong. Wala kasing nangyari noon Ngayon, gumawa kami ng paraan. Mister ko, pati mga anak ko. Sariling gastos namin. Gumawa kami ng daan kahit kalahati. Sa unti-unti, sa utay-utay na paggawa, naisumento ng kapra-kapraso hanggang sa halos mabuo-buo na. Nito lamang Biyernes, nagpaunlak ng Panayamang Bulacan First District Engineering Office ng DPWH. Paliwanag nila para sa San Nicolas Santo Rosario Road. Yung Semplang Road specifically is tinapos po this year as a general instruction sa lahat ng mga naiwang problema dito. Wala pong nilabas na bagong pondo, walang nilabas na pondo na wala sa kontrata. So reason, bakit nabinbin? So obviously, dahil dun sa scandal ang nangyari. To give you a context, kaupo lang namin ng December. May isa ka pang tanong, kung sa kahabaan tapos na, ang project or contract ng Semplang Road tapos na. Pero hindi pa siya tapos dun sa whole stretch ng local road ng Agonoy. Ang good thing natin dito, merong binabang pondo doon na GAA 2026 na magagawa na yung portion na yon. Nag-ikot din po kasi yung team sa riverbank protection structures po at flood mitigation structure na nakalista sa website po. Ano po yung mga status ng project? Siguro i-blanket natin yung mga na-mention sa previous episodes. Upon checking, may mga fraud audit na reports na po itong mga to Ito pong specific na to, yung 23CC0109. Ang COA fraud audit findings po dito kasi is pinakita po doon na non-existent yung project. Na-review ko po yung sa resibo na wala rin talagang naka-locate doon. So, we still have to find the process. Pinadala na po natin sa mga liable persons para po sila yung properly sumagot. Kasi until now, based on documents, walang nakikitang structure. Para naman sa mga diken na inilagay sa Barangay San Roque, aminado ang ahensya na hindi raw ito pinag-aralan ng gusto noon. Existent yung project. May mga revised plan po siya. Isa pang naging root cause ng ating problema sa baha is walang proper planning. Walang master plan, walang feasibility. So pag-upo po natin, in the first 3 months, nirequest natin ng pondo. Ang pondo lang po na nirequest natin dyan is 200 million to conduct the feasibility of whole Bulacan First DO. At kapag na-formulate na po yun, may tamang siyensya na, may tamang pag-aaral na, hindi na hawsyaw yung mga proyekto. Paliwanag naman nila para sa Road with Drainage Project at Diversion Road sa Bukawi, Bulacan. Pinatapos naman daw nila ang proyekto sa contractor. So ang DPWH at ang contractor, tinapos na yung proyekto. May mga kalsada pa na maliliit na kalsada na naiwan. So si contractor nag-donate ng konkreto, ginawa niya ng approach. Yung mga tao naman na after ng approach, yun na yung mga ginawa nila. Yun yung mga nababanggit nilang nagtulungan na sila. I-report ko lang din po, may portion pa doon na naiwan na nag-intersect doon sa tambak ng bypass road. So immediately po, nag-instruct na po ako na ayusin na rin po yun kasi magtatag-ulan na.
kasabay ng pagbabantay ng resibo sa mga reklamong nag-ugat sa mga proyektong hindi matagpuan, questionable at tila hindi tinapos. Pumutok naman sa balita ang issue tungkol sa flood control projects sa Bulacan at iba pang bahagi ng bansa. Sa mga isinagawang pagdinig sa Kongreso at Senado sa Setyembre noong nakarang taon, lumutang ang mga opisyal na unang nakapanayam ng resibo. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Dahil sa mga naging revelasyon at sumunod na mga investigasyon, January 19 itong taon, ibinabana ng Sandigan Bayan ang warrants of arrest laban sa mga dating Assistant District Engineer ng Bulacan, First District Office na sina JP Mendoza at Bryce Hernandez. Nakakarap sila sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kabilang sa 5 pang mga akusado, si former Senator Bong Revilla na sumuko sa mga otoridad noong parehong buwan. Lahat sila dawit umano sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakalaga ng 92.8 million pesos. June 5, 2026, ibinaba naman ng Bulacan Regional Trial Court sa Malolos City ang isa pang warrant of arrest laban kina Mendoza, Hernandez, mag-asawang Sara at Curly Discaya at 7 pang sangkot umano sa isang 53.9 million flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Nakakarap sila sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa pahayag ng Ombudsman sa Southeast Asian Ombudsman Forum nito lamang June 16, siniguro niyang umuusad ang investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot umano sa katiwalian sa flood control at infrastructure projects. To date, the office has acted on a substantial number of complaints. In 2025 alone, 124 complaints underwent fact-finding investigation and 36 proceeded to preliminary investigation and/or administrative adjudication. In 2026, these efforts intensified with 209 complaints undergoing fact-finding investigation, several cases advancing to formal proceedings, and finally, 4 cases filed before the courts. Para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents, maaari silang makulong ng hanggang 40 taon. Para naman sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, maaaring makarap sa hanggang 10 taon na pagkakakulong. Bukod sa pagkakakulong, maaari rin silang makarap sa perpetual disqualification from holding office. Pagtitiyak ng Bulacan First District Engineering Office sa publiko, patuloy raw nilang pinag-aaralan ng mga proyektong nanggaling pa sa pinalitang mga opisyal, kabilang na mga proyektong hindi natagpuan ng resibo sa bayan ng Hagonoy. Lahat po kami dito, mga bago ng mga from district engineer, mga top level po na management, ay nakakommit pong magtrabaho. Gagawin po namin yung best po namin para maiangat na yung mga infrastruktura natin, ma-deliver on time, on the quality. Walang lusot ang may atraso, walang kawala ang abusado. Dahil ang bawat reklamo, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. Resibo, walang lusot ang may atraso.